At arin na nga ho, pagkatapos ho namin magmalunggay at tanglad, kami ho naman ay dalasang sa pagtibaho ng saging. Gawa ho ng may binebenta hong saging sa Canada. Kanda ho pala. Ay di kami ho idalasan na. Garni ho ang pagtiba ng saging ha. May dala ho ang asawa kong mahabang pang ano, pangawit na yan ho ay ginagamit naman namin sa pagmamalunggay. Yan na rin ho ang ginagamit namin sa pagkuha ho ng saging. Kailangan ho namin maghapit gawa ho ang amin hong anak ay grade 11 na, sa bahay na ho ang pasok. Kaya ho hapit-hapit ho pag may time. Ari pa ho ang isa naming puno nakukuhain. Kalalaki ho ng mga saging nila ay nakakatuwa ho. Kadami ho na rin pag ari na piling. Ay kaya lang ho, ay kahirap hong kuhain. Ay ho, tingnan ninyo. Yan, kamuntik pa ho ang nagbibideo. Kainaman na, kung hindi na kailag-ilag ng kaunti sa pulsa na ang mukha ko. Yon, kainaman na. Papaano hindi ho agad nakita na dini pala ang bagsak sa aking tapat. Kainaman din nga. Hindi man lang ako nasinyasan nung tagakuha ng saging Ay kung ako hindi nakatingin, yari naman. Tapos, sa pagpipiling naman ho tayo, garni ho ang pagpipiling. Pinipili ho muna niya yung pupwede. Pinipiling ho niya isa-isa. Tapos pipiliin ho kung alin ang magkakaigi. At ang iba ho nakain na ho ng mga ibon. Kaswerte ho ng ibon. Binanato na ho ang mga saging. Ayun ho, yun yung pinakadulo ay hindi na ho magkakaigi. Gawa ho ng yun mapapayat Yun ho mga maliliit di sa manghihingi na lang ho. Katulad ko ho, ako ho inabigyan ni Ate Lourdes. Salamat ho sa aming libreng saging. Meron na ho kaming ilalabon at saka ho pamprito. Pag sa gaganda ho ng kanilang saging, gawa ho ng kahahaba yung iba hong saging ikli laang, ang kanila ay mahahaba. At gawa ho ng sabi ni Kuya, hindi daw ho agad tinatanggal